11 days na lang, Pasko na. Ang bilis ng panahon, guys. So, I'm shooting December 14, 2024. So, malapit na nga Pasko, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, guys. So, bibigyan ko kayo ng Noche Buena panghanda ideas. Kung mahilig kayo sa pesto, ayan, sinabi ko na, pesto yung gagawin natin. Isa sa mga comfort food ko talaga ang pesto. Kaya naman, pag gumagawa ako nito, bawal ang diet. Kasi napaparami ako ng kain talaga. So, simulan na natin yung paggawa ng ating pesto. Meron tayong basil leaves dito. Medyo marami to kasi i-stock ko naman siya sa freezer para every time mag-crave ako ng pesto, meron akong pesto sauce na ready na. You can use any nuts na gusto nyo. Pwede yung mga peanuts, yung sugo, or yung happy peanuts. Pero meron ako ditong almonds, sliced almonds. So, ito ilalagay ko, guys. Pwede rin cashews, walnuts. Kasi traditionally, ang pesto is ginagamitan ng pine nuts. Medyo mahal siya, guys, and mahirap hanapin. Kaya eto na lang. So meron tayong basil dito, saka almonds, then maglalagay tayo ng garlic. 6 to 7 cloves of garlic, and then olive oil, extra virgin olive oil. Dito lang medyo maraming amount ang kailangan nyo. Dagdagan pa natin ng oil. So actually, tinatansya ko na lang siya. Kung gusto niyo ng mas healthy version ng pesto, pwede kayong gumamit ng malunggay. Pakuluan nyo lang para mawala yung pait ng malunggay. Tapos, ayun ang gagawin nyo instead of basil leaves. So, lalagyan natin siya ng lemon juice para ma-retain yung kanyang green color. Siguro mga 1 teaspoon ng lemon juice, tapos salt. And then, freshly ground black pepper. Parmesan cheese. So, siyempre, kailangan generous tayo dito. Ito yung magpapasarap and magpapakreamy ng ating pesto. So, blend natin ulit. Tikman muna natin kung kailan pa natin lagyan ng salt. Masarap na siya. Yung iba talaga ayaw ng pesto kasi nga lasang damo. Basically, dahon siya. Pero guys, masarap talaga siya. Nung una ko siyang ginawa, hindi ko siya nagustuhan. Pinilit ko lang siya kainin. Kasi ang mahal ng ingredients. Binigyan ko ng second chance, nagustuhan ko na siya. So, naging favorite ko na pasta na siya. Yan, so ito na yung ating pesto. Kitang-kita nyo naman. Ang ganda ng pagka-green. Magluto na tayo. So, gagawin natin first, mamarinate natin yung ating chicken breast. So, lagyan natin ng pesto yung ating chicken breast. So, ideally, dapat overnight ang pagmamarinate natin. Kaso nga, medyo kapos tayo sa oras. So, yung thick part ng breast, siniwa ko lang siya para even yung pagkaluto mamaya and hindi tayo magkaroon ng raw parts ng chicken breast. So, yung ating pesto marinated chicken breast, itabi muna natin. Magluluto muna tayo ng bacon. So, hindi na ako maglalagay ng olive oil. I-render natin yung fat from the bacon. Takpan muna natin hanggang mag-brown yung bacon natin and maging crispy. Right, so medyo nagba-brown na. Actually, brown na yung ating pan. Parang walang masyadong oil yung ating bacon. Tabi muna natin yung ating bacon. Lulutuin pa natin siya kasi yung pan natin masyado nang nagiging brown. So, lagyan natin ng konting olive oil. Ang lulutuin naman natin ngayon, yung mushroom.
shiitake mushroom. Gusto ko lang ng medyo tostado yung mushroom. Okay, tabi na natin. Ito mga niluluto natin, lulutuin pa natin ulit mamaya. So next natin yung Hungarian sausage. O, diba, ang dami natin gagawin. So basically 3 proteins ang prepare natin. Yung sausage, yung chicken breast, saka yung bacon. So ito, lutuin lang natin. Iniwa ko na siya, yung ating Hungarian sausage. Okay, so tabi na natin. So last na lulutay natin yung ating garlic. So hindi ko talaga siya inihiwa. Gusto ko ng buong bawang yung makakain ko talaga. Yan, ito yung masarap guys. Yung bawang talaga. Okay, transfer na natin. So ito na, para sabay-sabay na, lutuin na natin yung ating chicken breast. So same pan, low heat. Lagyan natin, maglagay lang tayo ng konting olive oil. Takpan lang natin mga 3 to 5 minutes on each side para maluto yung ating chicken breast. Okay, luto na siya. I-rest lang natin sa ating chopping board. Using the same pan kasi nandito yung lahat ng lasa. So, lulutuin muna natin yung ating Hungarian sausage pesto pasta. So, maglagay tayo ng pesto sauce. Turn natin yung ating heat. Garlic. Mushroom. Siyempre yung Hungarian sausage. Yung iba sa salad natin lalagay. Okay, turn na natin yung heat off. Ilagay natin yung ating cooked penne pasta. Naglalaway na ako. Yung bacon, i-garnish na lang natin. So, plating tayo. Hindi ko lang kung magkakasya dito sa ating plate. And then, syempre, lalagyan natin ng bacon sa ibabaw. Hawak-hawak ko talaga to. Hindi ko maibaba eh. Plating muna tayo. And then, syempre, Parmesan cheese. Oh my goodness. Isa pa lang yan. So, ito ating Hungarian sausage penne pasta, pesto pasta. So, 1 down. So, tatabi ko lang yung natirang pasta natin. Gagamitin natin yung same pan para lutuin naman yung ating creamy pesto pasta. So, same pan, on natin yung ating pesto. Siyempre, garlic. Lagay tayo ng mushroom.
Lagyan din tayo ng konting bacon. And then yung ating cream. All-purpose cream lang yung gagamitin natin. So gawin nyo sa pesto, medyo alatan nyo ng konti para hindi na kayo mag-season. So lagyan natin yung ating pasta. So pinatay ko na yung heat. And then i-coat na lang natin yung penne pasta natin sa ating creamy pesto sauce. Right, plating. Second plate. Actually, marami pa kayong pwedeng gawin sa pesto natin. Kung gusto niyo ng seafood, you can make with shrimp, mussels, or pwede rin instead of yung chicken breast, pwedeng fish fillet, mamarinate nyo sa pesto. So, slice na natin yung ating chicken breast. Luto naman siya, guys. Look at that, guys! Pesto marinated chicken with creamy pesto sauce. So, plate number 2. And yung last natin gagawin yung ating baby potato and Baguio beans pesto salad. So, meron tayong naluto na baby potatoes. Lalagyan natin ng Baguio beans. Naluto na rin siya, guys. Pinakuluan ko lang. Tapos, syempre, yung ating pesto. Lagyan natin ng mushroom. Ng ating garlic. And Hungarian sausage. Tapos, syempre, bacon. So, dito natin i-mix sa malaking bowl. Since meron tayong natirang pasta, lagyan nyo ng konting pasta. O lagyan na natin lahat, sayang din naman. Ito yung ating baby potato and Baguio beans pesto salad. Okay. More bacon on top. And then Parmesan cheese. So ito naman, lalagyan lang natin ng pesto sauce sa ibabaw. This is mini French baguette from the grocery. So, slice lang natin. And then, spread lang natin ang ating nagawang pesto sauce. And then, itutoast lang natin siya sa ating oven. So, para may ka-partner yung ating pasta. I-toast lang natin sa ating oven toaster. Tapos, ready na tayong kumain, guys. So, eto na guys. So, syempre, yung ating pinaka-aantay, pinagpaguran guys. Pinag-effortan. Kahit mag-amoy usok tong ating kitchen, super worth it naman siya. Favorite kong pesto, ito na yung nagawa natin. Yung baby potato and Baguio beans with Hungarian sausage and garlic and mushroom and bacon salad. So, meron din siyang konting penne pasta. And then, yung ating pesto marinated chicken breast with creamy pesto sauce. And yung ating Hungarian sausage pasta, pesto pasta. And syempre yung ating toasted na pesto garlic bread. Ayan. Mini baguette pesto bread. Ayan, malutong-lutong pa, mainit-init pa. Tikman muna natin yung ating bread. Hindi ko naman siya ginawa, no? Binili ko lang siya sa grocery. Masarap. Masarap ng pesto. Salad muna tayo, guys. So, ito na, guys. First bite.
Grabe na miss ko to. Ang tagal ko hindi gumawa nito guys. Ang sarap. Ito naman yung ating pesto. Hungarian sausage pesto pasta. Guys, kung may ilagay sa garlic, dagdagan nyo pa. Huwag nyo nang hiwain, balatan nyo lang. And yun na yun. So ito yung ating pasta. Kung hindi nyo pa na-appreciate ang pesto, sign nyo na to guys. Gawin nyo to. May love kayo sa pesto. At naman, try natin yung ating creamy pesto pasta with pesto marinated chicken breast. Ang sarap. Ang juicy na. With garlic guys. A big mouthful guys. Okay, last bite. Mag-goodbye na ako guys. So yun lang guys, papatayin ko na kayo ng Merry Christmas, Advance Merry Christmas and Happy New Year. And again, try nyo to guys. Sa Noche Buena, Medianoche. Simple lang siya, medyo nabusisi lang siyang gawin. Pero simple-simple siya once na-prepare nyo lahat ng ingredients natin. So yun lang guys, thank you for watching. And again, Merry Christmas and Happy New Year. And see you on my next vlog.